Okay. Ang apat na mga ngabayo po ba ay lilitaw po sa tribulation? Okay. Ang sagot po naman maliwanag po, yes. I believe in that, no? Sa eschatology talaga. Sa ano po yan? Pang Great Tribulation yan eh. Pero may mga pahapyaw na po tayong nakikita ngayon na yes, mamaya masasabi ko po sa inyo yan kung bakit ko nasabi na may mga pahapyaw na tayo ngayon. Pero mas maganda, magbasa muna tayo sa Biblia ng mga talata. Buksan ng mga Biblia, Apokalipsis, okay, Pahayag. Tagalog tayo, Pahayag. Kabanata 6. Mga talatang 1 hanggang 8. Again, mga talatang 1 hanggang 8. Didiretsuhin ko na po ang basa, okay po? Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, "Halika!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Inalis ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika!" Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Tatandaan niyo po yan. Inalis ng kordero ang pangatlong selyo at narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho at 3 takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak." Okay, tuloy. Inalis ng kordero ang pang-4 na selyo at narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, "Halika!" At ang nakita ko na may isang kabayo may maputlang kulay. Ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan at kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot at mababangis na hayop. Ulitin ko yung bandang huli, no? Meron dyan digmaan, may taggutom, salot at mababangis na hayop. Remember, sabi ko po kanina ng umpisa, meron na po bang digmaan na nagaganap ngayon? Yes. Meron na po bang taggutom? Malawak po yan, especially yung 1985. Kaya nga po nag-decide si Lionel Richie at si Michael Jackson na gumawa ng isang kanta noon, 40 years ago, pinamagatang "We Are the World", para ialay ang pagbibilhan ng mga plakang ito sa Africa. Okay? So may taggutom na po. Salot, abay pagkadami-daming salot na po ngayon. Nandyan po ang AIDS, nandyan po ang cancer, nandyan ang mga pestilence, yung mga COVID. Yan, salot yan. No? At mababangis na hayop. Mababangis na hayop. Nandyan po ang ahas, nandyan yung mga kung ano-ano pag nakagat ka lang, makamandag. Ay, madami na po. Sa panahon natin yan. Pero kasi, pag titignan mo through the context, talaga pong tumutukoy pong mangyayari ang lahat ng ito sa tribulation age. Just imagine, yung mga kung anong nangyayari po sa mundo ngayon, mas matindi pa po pagdating ng mga panahon na yaon. Kaya tingnan po nating mabuti sa atin pong pag-aaral, ano nga po ba ang kahulugan ng bawat mga ngabayong ito. Simulan natin sa kabayong puti o yung tinatawag na white horse. Ito ay nabasa natin kanina sa aklat ng Revelation chapter 6 verse 1 to 2. Pero ito po ngayong ating babasahin ay nasa wikang Ingles, ano? So white horse, Revelation chapter 6 verses 1 to 2. Okay, ito ang kahulugan. The rider is given a crown and a bow and goes out conquering and conquer. Often interpreted as representing conquest or pestilence. So ito pala ay nangangahulugan ng white horse, no? Yung white horse pala ay nagko-conquer at meron din siyang kahulugan na pestilence.
Pag sinabi mong pestilence, maraming idudulot na mga sakit, maraming idudulot na mga bagay-bagay tulad po ngayon. Ano po ba nangyayari sa akin ngayon, no? Hindi pa tayo tribulation, pero lumalala po ang kaso ng flu, no? Matagal gumaling yung mga sakit ngayon after ng COVID, napansin nyo? Kaya ang hangin ngayon iba na eh. And I believe that's part of pestilence also. Kalain nyo, hindi mo na nararamdaman yung hanging amihan? Tuwing supposed to be, dapat nararamdaman mo na yan. Berber. Oh. Ano ba? Summer ba tayo ngayon? Hindi ba berber tayo? Oh. Lalo po sa context ito, sa tribulation age. Magiging as common na lang yung mga diseases, yung mga pestilence, na mga ganyan. Okay? So, susunod po tayo sa red horse. Hindi red horse beer, ha? Kabayong pula. Ito binasa natin kanina, ngayon nasa wikang English po ito. Matatagpuan po ito sa Revelation chapter 6 verses 3 to 4. Ito lang ang kahulugan nito. This rider is given a large sword and the power to take peace from the earth. Wow. Causing people to kill one another. Ang sinisimbolo po nito ay giyera o war. It symbolizes war. So kung may war ngayon, nakikita na po natin sa atin pong mga kapaligiran, mga kaibigan ko at mga kapatid kay Kristo, much more. How much more yung magiging war during the time of tribulation or great tribulation? Mas matindi na po. Mga nuclear war na po yan. Mga talagang hindi na po makontrol yan. Talagang patay kung patay. Ganun na po talaga. Wala na sinusunod ang tao during that time eh. Makasurvive lang sila, magpapatayan. Ganun po katindi. No? So matindi po talaga nun. Ang war nun talagang digmaan, patay kung patay. Ganun po talaga yan. Siyempre, meron tayong tinatawag na black horse, no? Revelation, nabasa natin kanina, chapter 6. Ito ay mababasa sa Revelation chapter 6, verses 5 to 6. The rider holds a pair of scales, and a voice says, "A quart of wheat for a day's wages, and 3 quarts of barley for a day's wages," indicating famine and economic hardship. Magkano po bang per day ngayon na minimum? Hindi ko po kasi alam no? Hindi ko po alam ang minimum, no? Kasi nasanay po kami talaga, business po kami ang pinagkakitaan namin. So hindi ko po alam ang minimum ngayon. Sabihin na po natin ang minimum ng isang nagtatrabaho ngayon ay 500. Pag may 500 pesos ka sa isang araw, ang mabibili mo lang po ay isang butik na tinapay na kaliit, no? Maliit na tinapay. Kung medyo may kalakihan naman, isa lang 'yon. Kung gusto mong medyo marami, yung isang malaking tinapay, hati-hatiin mo sa 3. Ganun lang po yun. Ang tindi ng buhay noon. Kaya hindi po tayo tribulation. Mark my word, we're not yet there. Kaya don't tawag dito, wag niyong papangarapin, no? Hindi po eh. Kasi yung kahirapan ngayon na merong famine and all that, you know what? During that time, antindi po talaga. Kaya tignan po ninyo, paano po lalawig ang famine noon? Especially mga ayaw magpatatak ng halimaw. Talagang mapapamin sila kasi hindi sila makakapag-buy or sell. Hindi makakabili ng mga pagkain. Okay? They cannot buy. Kaya nga po, ibang-iba na po ang panahon noon. Famine ngayon, sabi nyo, hardship, kahirapan, wala. Walang katumbas noon. Matindi. Matindi ang tribulation. Kaya nga po, kami mga nangangaral po ng gospel, talagang hindi po namin pinagpipilit, pero talagang patuloy ang pangangaral because walang pag-asa outside Jesus Christ. Only Jesus can give you the assurance na hindi mo daranasin ang tribulation at ang great tribulation. Only Jesus. Tanggapin si Jesus bilang personal mong Panginoon at personal mong tagapagligtas. Okay, yung susunod, pale horse. Pale. Ano bang pale? Maputla. Pag may sakit ako, medyo maputla ako. Dahil walang ganang kumain, walang, you know what? Yeah. Pale horse. Revelation, nabasa natin kanina, Revelation chapter 6 verses 7 to 8. Itong rider na ito raw ay pinangalan ng kamatayan. Death and Hades follows him. Tingnan mo ha, yung kamatayan, sumusunod ang Hades. Kaya kung wala kay Kristo, pag namatay ka, susunod sa iyo ang Hades. Doon ka muna sa Hades
hanggang hatulan ka. Buhayin ka at bigyan ka ng laman uli at hatulan ka sa gihina. Together with the false prophet, the Antichrist, and guess who? Satanas, Satan. Okay? Oh. They are given authority to kill by sword, famine, plague, and wild beasts. Itong sinisimbolo ng pale horses. Alain nyo, may famine dyan, may plague pa, may wild beasts. Wild beasts, no? Mga hayop na talagang malahalimaw. Tandaan nyo, pagdating po ng tribulation, dahil sobrang gutom, kakainin na nila yung kanilang mga anak, mga tipong gano'n ang nakalagay doon. Mahirap basahin. I mean, it's so hard. Matinding gutom, pipinsalain ng ano. Ay, ewan ko ano po yun. Pero ang tindi po nun, ano? Ang tindi-tindi po nun. Okay? So, wala pa tayo dyan. Napansin niyo yung mga binanggit kong yan. Ang hirap na kalagayan ng daigdig yan. Basta nandun na tayo, tribulation. Aba, I don't think so. Hindi. Hindi papahintulutan ng Panginoon. Naranasin natin to. Ganong kasama ito. God bless.